In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang kabanal-banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Mula po sa inyong mga tahanan, inaanyayahan po namin ang lahat na aktibong makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtugon at mga awit sa loob ng banal na misa. Isama po natin sa misang ito ang intensyon ng mga sumusunod. Para sa kaarawan ni na Alfredo Cabatak, pamisa ng pasasalamat ni na Lat family, Laya and Imelda Victoria, Ronald Flores and family, Falcon family, Cora and Toti Mangubat and family, Alyap at Lolita Yap. Para sa espesyal na intensyon ni na Esther Hizon, Rafael Hizon Jr., Lilian Hizon, DMJVI, Abilene Mendez, MVSR, ICB, Christine May Falcon, Anthony Perez, Go Family, Buizon Family, Tamayo and Lopez Family, Cap Victor Bernardo and Family, Ruby Almazan, Angelica Ann Almazan, Felix Berto and Almazan Family. Healing of the following: VGKE, SG, Nori Mayuga, Baltazar Family, Maria Luz Jose, Dasky Victoria, Moises Serrano, Cynthia Andaya, Teofilo Gonzalez Sr., Dina Baltazar, Edna and Alex Lopez, Raymond Tan, Jojo Bergado, Marichu Pagirigan, CKO, and for all those infected by coronavirus and involved in their care. Para sa kailuluwalhati ng kaluluwa nila Charlene Lat, Aristeo Sr. and Laura Lat, Antonio, Lilia and Lourdes de Leon, Crisanto Di Matatak, Oscar Parto, Antonio and Josefa Perez, Pacifico, Anastasio Yap Jr., Crispin Reyes Santiago, Remedios, Pedro Sr., Tomasita, Pedro, Isabelo, Isidora, Geminiano, Cesar Luna, Basilio Diego Sr., Carlos Umpa, Lara Jane Cruz, Gaspar Tapia, Oliva Valdivieso, Rowena Agbada, Marivic Marin, Chester Glenn Manyalak, Dr. Roland Cortez, Salvador Bruan,
Romanito Corvera, Christopher Alan, Ben Alanon, Cristeta Fragata, Howard Rojas, Isabel Aragon, Arnold Singson, Natividad Vergel de Dios, Anton Bautista, Maria Susana Obispo, Feli Coronado, Rafael and Faustina Sevilla, Minda Balanon, Jenny Balilia, Rachel Hufano, Elizabeth Cayas, Evangeline Eugenio, Candida Decena, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Tayo ay nagdiriwang ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At ang tema ng ating pagdiriwang ay ang pagbubukas ng kaharian ng Diyos sa lahat. Nasanay na tayong tingnan ng ating kapwa ayon sa kanyang pinagmulan. Taga saan ba siya? Saang mag-anak siya nanggaling? Sa anong paaralan ba siya nag-aral? Saan ba siya nakatira ngayon? Saan ba siya naghahanap buhay? Sino-sino ba ang kanyang mga kabarkada? Ang ating pagtanggap sa tao ay nakabatay sa kung nais natin o hindi ang kanyang pinagmulan. Subalit ang kaharian ng Diyos ay binuksan ng Panginoon sa lahat ng tao. Walang itinatakwil na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung nasa Kanya naman ang pagsisisi at pananampalatayang kinakailangan ng mga pinaghaharian ng Diyos. Sa ating pagdiriwang ngayong linggo, ay mapasa atin nawa ang mga katangian ng mga alagad ng Panginoon. Maging bukas din nawa ang ating kalooban upang tanggapin ang lahat ng naghahanap sa kaharian ng Diyos. Ang banal na misang ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Xiao Reddy, SCJ. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo nagbubukas ng kaharian ng Diyos sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Panginoong maging bukas ang loob sa lahat ng tao. Para sa ating pagkatakwil ng ating kapwa, humingi tayo sa Diyos ng tawad. Kristo, kawan
kaawan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinaguli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, langit sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Paduluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip
na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa lumang tipan pa lamang ay ipinahahayag na ni Propeta Isaías ang pagbubukas ng banal na bundok ng Siyon at ng templo sa mga banyagang matuwid at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Hindi ang lahi ang mahalaga, kundi ang puso ng tao. Maging tunay na matuwid nawa tayo sa paningin ng poong may kapal. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang inyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Hindi binabawi ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya ang mga Hudyong hindi tumanggap kay Heso Kristo ay hindi tuluyang itatakwil ng Diyos. Ang mga hentil naman ay hindi tumanggap ng anumang pangako. Kaya lalong malaki ang utang na loob na dapat nilang tanawin sa poong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa Kanya, ang muling pagtanggap sa kanila ay para ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa Kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang Kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananayang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inialihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputob may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapat ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. My dear brothers and sisters, magandang umaga po sa inyong lahat. Recently, I was watching one priest. He's talking about mental health. Sabi niya, if you have food on your table, if your family is healthy, and if you have someone who loves you, who accepts you, who cares you, and who is with you, consider it as a blessing, as a privilege. Because we are living in very dangerous or difficult or different times. The situation where may sakit na kumakalat sa mundo ngayon, malala pa sa coronavirus. Sakit na umaatake hindi sa katawan, kundi sa isip, pananaw at puso. Higit pa ito sa pagiging mapili sa tao, pagkiling sa iba, o pagpoira sa mga taong di natin kapantay, kauri o kadugo. Ang tawag sa sakit na ito ay pagtataboy ng tao. I think exclusion, yung mamili o kumiling o magpoira sa tao ay masama. Pero doon nakikita pa natin ang kapwa natin bilang kakaiba sa atin at dahil doon panaginip o banta sa atin. Pero ang pagtataboy ay masahol pa dito. Hindi na talaga natin kinikilala ng tao. Hindi na itinuturing na nabubuhay. Basta naglalaho na lang silang parang bula at tila basurang itinatapon. It's a reality, painful reality, my dear brothers and sisters. But it seems we are seeing also similar situation in our gospel today. For many, yung ating ebanghelyo ngayon, medyo may pagka-controversial. If you listen very well to the gospel, a Canaanite woman approached our Lord. So there are many flaws, many barriers. Because first of all, isa po siyang babae. Isa siyang babaeng nasa lansangan. Dikta ng iginagalang na kaugalingon Hudyo, according to their tradition,
ang mabuting babae ay hindi dapat nakikipag-usap sa publiko sa kaninumang lalaki maliban sa kanyang asawa. So hindi niya siya asawa, subalit kinausap niya siya. And then more than that, when you say she is a Canaanite, that means she is not an Israelite. She is outside of Israel and they are considered as outsider. Isang hentil, kaya tinitingnan po ng mababa ng mga Hudyo. Sa mga mata ng mga Hudyo, marumi ang mga hentil. Ipinagbabawal po ng kanilang batas relihiyoso na kausapin ang mga katulad ng babaeng ito. At sinumang kumasusap sa mga katulad niya ay naging marumi rin po. Subalit kinausap niya siya. And then, moreover, when she approached Jesus, many were shocked. Para bang sinabi nila na ang lakas naman ng loob ng babaeng ito because she had no right to approach Jesus, who is a religious leader, who is considered as a prophet. So what happened in our gospel? Hinangahan ni Jesus ang babae na sunod ng sunod sa kanya. Kaya nainis ang kanyang mga alagad dahil meron siyang kailangan na pagalingin ni Jesus ang kanyang anak na babae na pinapahirapan ng demonyo. Nang una ay parang hindi pa siya pinapansin ni Jesus. Parang hindi pa nga maganda yung sinabi ni Jesus sa kanya. I was only sent to the lost sheep of the house of Israel. It seems Jesus also swaying with the culture. Pero ang babaeng ito ay patuloy na lumalapit at nagmamakaawa kay Jesus. And she asked, Lord, help me. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. But then the response of Jesus, really it's hurt, no? It's hurtful to the woman. No, and even we can say it's scandalous because he said, it is not mine to take the food from the children and throw to the dogs. Imagine Jesus is calling this woman a dog because, as I said, these Canaanites who are outside of Israel considered as dirty. And then that's why dogs were dirty in the eyes of Israel for the Jews. That's what we call. No, tinawag siyang aso, tuta, na walang karapatang makisalo sa hapag ng kanyang Panginoon. But the woman gave a beautiful reply. She said, but Lord, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters. Sinasabi ng babae na kahit na ang mga aso ay nakikinabang sa mga mumo na nalalaglag sa mesa ng kanilang Panginoon. So what this woman is saying that, yes Lord, I know I have no right. This is not my right. I know it is a privilege. But let me partake of that privilege. And when Jesus saw that, he said, your wish will be fulfilled. Sabi ni Jesus sa kanya, O woman, great is your faith. Hinangahan siya ni Jesus sa laki ng kanyang pananampalataya. So my dear brothers and sisters, it is very clear, Jesus is not humiliating or discriminating. He is not swaying with the traditions or this exclusivity. He was trying to teach something to the people, and as he wants to know how strong the faith of this woman. This is a test of faith. That's why Jesus was even a little harsh. But we know that Jesus, many times he said, I came for the lost sheep. And everybody is part of my kingdom, or kingdom of God. So Jesus wants to teach us something very strongly. And even that's why today, in this Sunday, our church gives us this passage about this woman as our model and as our example. So what can we learn from this passage, or from this simple woman, a Canaanite? Una, ang pananampalataya. Ito ang kailangan natin sa panahon ngayon. Ang pananampalataya na matibay at matatag.
Kapag meron tayong pananampalataya, parang nasa atin ang lahat. Parang kaya na natin lampasan ang lahat ng bagay, problema at pagsubok na dumarating sa atin. Pero kapag wala tayong pananampalataya, ano pa ang meron tayo? Saan tayo huhugot ng lakas at inspiration para malampasan natin ang lahat ng ito? Sikapin natin na ito ay palaging maging matatag at matibay sa lahat ng pagkakataon. Sa mga pagkakataon na may pagsubok tayo sa buhay, diyan nakikita kung gaano kalaki ang katibay ang ating pananampalataya. Matibay ang ating pananampalataya kapag meron tayong kababang loob o humility. This is the second thing we can learn, ay pagpapakumbaba. Because in our gospel, even Jesus told her, treat her as dog, but she did not give up. Tinanggap niya at minaliit ang kanyang sarili upang ipakita ang laki ng kanyang pagtitiwala kay Jesus na kaya nitong ipagkaloob ang kanyang kahilingan. Now that's why Jesus was surprised and appreciate ang ganitong uri ng pananampalataya. Because itong mga ganitong uri ng pananampalataya ay nagdadala sa atin sa pagsusuko ng ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. So my dear brothers and sisters, ang humility at perseverance ang magpapatunay kung talaga bang matibay at malaki ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. So my dear brothers and sisters, kapit lang tayo sa Panginoon. Kapit lang tayo sa ating pananampalataya. Pananampalataya na ipapakita natin sa ating kababang loob at pagtitiyaga. Tanggapin natin sa ating sarili na kailangan natin ang Panginoon at hindi natin makakaya ang lahat ito kung tayo lang. Kailangan natin siya at sana patuloy tayong magtitiyaga. Huwag tayong titigil. Huwag tayong susuko. Have great faith because God is with us. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingi natin sa Diyos na matanggap natin ng maayos ang mga taong itinuturing natin ibang-iba sa atin. Ang ating tugon sa bawat kahilingan ay, Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang hanapin nila at paglingkuran ang lahat ng taong pinadadala ng Diyos, para kanilang alagaan at gawing maliligayang kaanib ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang paglingkuran nila ng wagas ang lahat ng ating mga kababayan, at hindi lamang ang mga kaanib nila,
at ang mga hindi tumututol sa kanilang ninanais. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic. At para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang sila'y maging ligtas, malusog at matatag sa kanilang paglilingkod sa lahat ng may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay lalong umigting at lumalim ang ating panalangin para sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa ating lahat na sumasamba sa Diyos sa linggong ito, upang maging tunay na bukas ang ating mga loob sa lahat ng tao, mabait man o hindi, mariwasa man o dukha, marunong man o mangmang, at nang makabuo tayo ng isang tunay na malakas na bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Ama naming mapagmahal sa lahat, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang mabuksan ang aming mga kalooban at nang kayanin namin tanggapin ang lahat ng taong iyong ipinadadala sa aming buhay. Matularan nawa namin ang dakilang halimbawang iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang naganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong panunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maasahan upang may mangunahang umako sa pananagutan dahil hanggat mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, Diyos naming mahal, niligtas mo kami hignanan. Oo, Jesus, Diyos naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose ang asawa niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan ng pagmamahal ni Kristo sa lahat. Salamat sa Diyos.